Ayan guys, no, hello sa inyo at magandang araw sa inyo lahat dyan guys, no. So, kamusta naman po tayo lahat dyan? Sana ay nasa mga mabuti ho tayo mga kalagayan guys, ha. Yan, so guys, this is Laking Davao once again, and everyone, welcome back to my channel guys. Ayan guys, no, hello sa inyo at kayan, kamusta naman po tayo? Magandang araw lahat dyan guys, ha. So guys, we are here in the northern side of Davao City guys, no. Particularly nandito tayo ngayon sa pinaka junction mismo nitong JP Laurel. Ito yung JP Laurel guys, no. Ito yung papuntang JP Laurel, and this one is the R. Castillo naman, no? R. Castillo. So, nandito tayo sa junction niya mismo. And that one is going to Sasa and Panakan, guys, no? So, ngayon, guys, ang pupuntahan natin, guys, ay itong Azuela Cove. Yan, no? Ayan, actually, ito ang bibisitahin natin ngayon. At mag-update tayo on what is currently going on inside this business district guys, no, owned by the Ayala land, and of course our very own homegrown dito, no, na si Alcantara Group of Companies guys, no, ng Davao City. Ayan guys, no. So actually this is a request vlog guys, no, for one of our subscribers and followers na si Mr. James Anthony Liu guys, no. Ayan sir, magandang araw sa inyo. Ayan, finally dito tayo ngayon sa may Azuela Cove at mag-a-update na ho tayo dito guys, no, since dito ho tayo na nagawi ngayong banda na ito, no. Tama, no. And actually naku-curious na rin ako kasi actually on the most recent ko na mga vlogs guys, laging merong mga nangangamusta about this district guys, no. So ayan, no, since actually merong nga yung sa reply kay Mr. James Anthony Liu na no, na si The Red Channel, ay nag-request din siya, no, kung pwede daw kung mag-a-update ako dito ay isama ko yung no, yung tungkol sa SIDC projects na magaganap dito. Itong ang tinatanong niya yung particularly about sa road approach, no, and landing system ng SIDC bridge guys, no. So sa The Red Channel naman, sir, ma'am, no, I think I'm going to do a different kind of vlog about that one, no. Naghahanap lang tayo ngayon ng pinaka-latest na update, or nagre-research ako about the latest update and news about that project, particularly project guys, no. So ngayon ang pag-uusapan natin ay ito munang Azuela Cove. Titignan natin since matagal-tagal na rin tayo hindi nakabalik dito sa area na ito guys, no. It's been 4 months ago when the last time that we do an update here, no, sa Azuela Cove. Natatandaan ko ng mga araw na yon ay mga currently yung mga ginagawa ng mga panahon na yon ay yung mga more on road works, no, inside, no. Yun yung napansin ko nung last update natin dyan sa area na yan, no. At saka yung mga yung parang preparation nila for the construction of the Park Shore, no. Ayan, no. At saka yung may binakuran na si Alveo Land, no. So titignan natin guys, papasyalan tayo, mamamasyal tayo dito sa loob, and we're going to do quick update, no. Ayan, titignan lang natin kung ano yung mga currently ongoing or ano yung mga ganap inside this district guys, no. Ayan, so let's go guys, no. Tatawid tayo, maghahanap tayo ng andun kasi yung pedestrian. So ayan, no, papasok tayo at mag-a-update tayo dyan sa area na yan. Let's go guys. So ayan guys, no, so nandito na tayo at nakatawid na rin tayo.
dito tayo mag-uumpisa. Papasok tayo mismo dito sa Azuela Cove, no? So ito guys, ito yung isang alternate na entrance nitong Azuela Cove guys, no? This will be the yung sa may back portion to ng G Market dyan, no? But actually the main entrance of this district guys is here, no? Dito banda na area. So dito tayo dadaan at dito tayo mag-uumpisa maglakad at magtingin. Titignan natin kung ano yung mga ganap, no, hanggang makapasok tayo tuluyan sa loob guys, no? So yun, no? So if you are in a pedestrian lang guys or maglalakad lang kayo, papasok kayo dito sa the shops, dito yung pasukan, no? Ayan, no? So dito tayo guys, no? Ayan, kasi it's been 4 months ago, no, since the last time na nag-vlog tayo dito sa area. At yun nga, no, kasi yun yung naalala ko guys, is yung mga ginagawa dito nung that time na yun is yung road works, no. Yun yung ating bibisitahin ngayon at titignan yung mga ginawa nun dati, no, kung ano na yung itsura niya ngayon at saka yung kung natapos na ba, no. Ayan, so nandito tayo mismo guys, no. So yun yung isa sa kagandahan din dito sa district na ito guys, no, kay dahil punong-puno ng mga puno guys, no. So it is a pedestrian friendly talaga tong district na ito at napaka-presko nga, no. Ayun, no, dahil pinuno nila ng mga puno, no, which is ayan, no. Ayan guys, so ito na yung ating pinaka main entrance nitong district na ito guys, no. So dito tayo maglalakbay para unti-unti natin makita at madaanan yung mga currently na ongoing developments dito. Ayan, so yung pinakauna nyong mapapansin dito guys pagpasok nyo yung bandang may ginagawa dito, no. Kung naaalala nyo dyan guys, yan yung ginagawa dating may mga heavy equipments dyan. Yan yung dating yan yung ginagawa dati na para sa water system dito sa district na ito guys, no. Yun, no. Ang gumagawa ho nyan ay nagkamali pa nga tayo nung pag-vlog natin noon that time, no, kasi ang nasabi ko yung isang company, no, which is dapat Manila Water pala, no. It is an Ayala corporate also, no. Ayan, no. So dito yan sila kumukuha guys, actually sa may likod lang nitong parang kanilang yung nitong Azuela Cove, itong blue, nandyan yung pumping station kasi ng tubig guys, no. And then ang gagawin yan guys, i-deliver, no, from pump to magpa-pump ng water dyan at dadalhin doon, no. Ayan guys, no, yung sa ginagawa dyan guys, no. It's like ano guys, no, parang typical water district, no. Ayan, no, siya lang yung mag-susupply ng water system to this whole 25 hectare na district guys, no. Ayan, no, so dyan na mag-filtration, no, dyan na magkakaroon ng filter, i-filter yung water, no, and then i-storage, no, and then distribute to the whole district here, no, to the whole business district here guys, no. Ayan, no, so yan yung una, no, na ginagawa, which is ngayon ginagawa, no. May mga ginagawa sa loob, no, actually, pero wala na yung mga heavy equipment sa loob, pero may mga nakalitaw ng parang ginawang mga malalaking mga box na ano, no. It's probably that will be the storage, water storage already, no. Ayan, kasi tinanggal na yung mga dating yung probably yung mga temporary na tangke, ayan, no, na-remove na. So probably yun na ang ginagamit guys, no. Ayan, so may inaayos pa sila dyan, and the same time the landscaping there, no. Ayan, no. Tapos dito naman sa kanan, pagpasok nyo dito, ito na yung the shops guys, no. This is the one of the yung mga nauna na itinayo dito sa loob ng Azuela Cove na itong the shops, which is kung saan locate itong mga different kinds of dining area, ano, no,
na shops, no, like this one, no. Ayan, yellow cab, no, and different kind kahit ano, no, bistros, cafes, no. Ayan, no, even retail shops are here, no. Meron din, no, may mga paiba-ibang retail shops. So yun yung mga meron na dito, guys, no. And actually doon sa may looban, andoon naman yung G Market, no, or the Gaisano Market, guys, no. Ayan, so some bistros and cafe also are all over, no, dyan papasok. So hindi na tayo masyado papasok dyan, guys. Dito na lang tayo dahil lang ay updatean kasi ito naman well established na to, no. Dito okay na to dito, guys, no. So tayo maglalakad-lakad na lang tayo para makita natin at titignan natin kung yung mga dating dinedevelop, papasyalan natin kung ano na yung kanyang itsura ngayon, guys, no. Ayan, guys, no. So ito yung mga ibang different kinds of shops na meron na dito, guys, no. Ayan, no, cafes, bistros, yun yung typical usually meron talaga dito, guys, no. And then sa may bandang gawing pinakadulo nito, nandun naman yung pinaka main office na nitong district, guys, no, which is you will see yung parang pinaka showroom nila, no. Andun yung kung ano yung mga plano, no, doon yung makikita. Ayan, guys, no. No, so very refreshing yung area talaga dito, guys, kasi yun nga pinuno nila ng halaman, no. Ayan, kahit ngayon, katulad ngayon, kahit tirik na tirik yung araw, alam mo yung na-feel mo pa rin yung breeze, no, at yung fresh air dahil nga sa ano ng hangin at ano ng nitong mga halaman at puno, guys, no. Ayan, that is one thing na maganda pagka yung area mo or yung lugar mo ay punong-puno talaga ng mga puno at halaman, no. So hindi nyo masyado ma-feel yung heat, no. Ayan, guys, no. Ayan, yan yung mga ginagawa dyan, guys, oh. Ayan, oh, may makikita, may mga nakalawit na parang ano, yan na yata yung magiging water storage nitong district nito. So hanggang doon ho yan, no, sa pinakakanto, no. Ayan, so that is not, no, so mga nag-aakala, baka akala nila it will be a new establishment or a building. Hindi po, no, it is just a water system for the district, guys, no. Ayan, no, it's like ano nga, yun nga sabi ko, parang water district lang, no. Siya yung susupply ng tubig dito sa buong business district na ito. Ayan, no. So ito, ayan, guys, no. So makikita nyo yan, no. Kikita nyo yung kung ganun ka-refreshing yung area dahil punong-puno na nitong ang mga puno at halaman, guys. So ngayon, dito tayo sa may bandang rotonda mag-a-update at kung ano yung makikita na natin dito, guys, ha. Okay, ito na yung kanilang parang main office. Ayan, guys, ha. So ngayon pupunta tayo or the visitor center. Ayan, so makikita nyo dito yung mga scale model ng the residence at nung currently na mga ginagawa na the Park Shore. Ayan, guys, no. So si Alveo hindi pa natin nakikita dito pero soon na rin yan, no. Alam natin na si Alveo ay magkakaroon din ng project dito sa area na ito, guys, no. Kasi nga nung huling vlog natin ay nakita natin na merong binakuran, no, si Alveo, pero probably that will be on the later part na kasi I think tinatapos pa ni Alveo yung isang project niya doon sa Abriza naman, no, sa district. It is an Ayala district also, no. Ayan, so I think yun yung mangyayari dito, pero right now titingnan natin since ito nga ang ulit natin na pagdalaw dito sa area na ito simula nung mga nakaraan 4 na buwan. Ayan, guys, no, so ito na yung pinaka rotonda itong district na ito, guys, no. So parang ito yung magwe-welcome sa inyo kapag ikaw ay papasok na sa district, kasi the business district is talagang
dyan na area, no, dito sa looban, no, sa may likod hanggang umabot doon sa may water side na nitong or coastal side na nitong district na ito, guys, no. I think this is ano, no, kung hindi ako nagkakamali din, guys, itong Azuela Cove, I think this is one, no, of its first kind here in Mindanao, or I think na watershed park, no, na business district na ginawa, no, ng Ayala, no. Ito yung kauna-unahan nilang ganitong style na pagkaka-design at pagkakagawa, no. Nasa tabi sila ng coastal or tabi sila ng dagat, no, na nagtayo ng district, no. Mostly kasi ang mga project ni Ayala ay mga, di ba, syempre nasa urban ano talaga, no. So this is the first, no, project nila na nasa waterside. Ayun, no. So yung makikita natin dito unang-una, guys, yung nakabalot ay itong ginagawa na ongoing ngayon na Azuela High Street, guys, no. So I think ito yung tinututukan ngayon itong Azuela Cove kasi since ito yung isa ang magiging parang pinaka main feature nitong district na ito, guys, no. So ito din ang kaganda, ang style kasi nito, guys, no. So mga hindi pa hindi ho alam kung ano yung magiging itsura or datingan ng ano ba yung high street na yan. Ang high street kasi, guys, no, hango to sa isa sa yung ginawa nilang project din in BGC, guys, no, the BGC High Street, no. It is like a park, no. It's a typical park na napapalibutan lang siya ng mga different kind of shops, no. Ayan, no. It's like pedestrian, no. Ayan, no. Yan yung mga mahihintulad natin siya. Para siyang isa siyang napakagandang pedestrian na from here, no, kung ikaw ay pupunta doon sa waterside or sa promenade, no, sa water promenade nitong district nito, ito yung pinaka the best way na madadaanan mo, no. Kasi before you reach or makarating doon sa promenade, maraming ka madadaanan mga shops, and of course, no, it's a park, no. It's a well design and well, ano tawag nito, yung landscape, no. Ayan, no, na mapupuno siya ng mga puno, no. It's like a park lang, no, na punong-puno siya, na napapalibutan lang siya ng different kind of restaurants, no, beers or mga bars, no, pwedeng bars, no. Ayan, no. So it can have tawag nito yung mga alfresco dining, no. Ayan, so ganon, guys, no. So ganyan yung magiging katulad niya, guys, no. Itong papakita kong clip, ganyan yung yung sa BGC, no. So it's like a plaza and a park, no, in the center, and then with full of shops on the sides, no. Ayan, no. Ayan, so dito naman ang magiging ano niya dito sa atin sa Azuela High Street naman ay ayan, no, it will be full of parang ano sila dito, no, magiging nature lover, no, yung mga para sa ano, no. Ayan, no, mapupunuin nila ng puno all over the place, no, all over, kasi itong Azuela High Street, guys, this is a 1.8 hectares of land, no. Ayan, no, so meron tong kompleto to, no. Pwede may jogging path, no, everything you will need, no. Kasi kung naalala ninyo, guys, yung bandang likuran nito, meron tong yung dati na open pa to sa public, merong napupunta dito na napapahingahan na punong-puno ng puno, no. So yun yung kagandahan dito sa may Azuela High Street, guys, kasi hindi nila tinanggal yung mga dati ng mga puno na nakatayo dito, no. Ayan, so ngayon currently sisilip tayo, since nakabakod to dito ngayon, guys, no. Sisilip tayo kung what is ano yung mga nangyayari dito, no. Ayan, no. So hindi tayo makahanap ng ano, ito yung medyo clear ito, no. So yan ho, no.
kung naalala niyo yung huli nating punta dito nung nakaraang 4 na buwan, ay marami dito ano no, yung parang may mga tinambak na mga lupa, guys, no. So ngayon parang they're doing some tawag nito yung mga foundation works, no. So ngayon ayan, nakikita natin dito, kung makikita nyo in bold eyes dito, guys, may mga nakalawit na no, ng mga pundasyon, no. Ayan, so probably next move nila dyan is construction na ano na no, yung paglalagay na ng kung ano nung different kind of shops dyan or what, no. Ayan, no, and then they will do a landscape, no. Tapos hanggang doon yan, so makikita nyo doon na area, guys, sa may bandang ano yan, may arrow na yan, yan na yung mga mapuno na area, no. So that will be part of the high street pa rin hanggang sa umabot doon sa may watershed nga, no. At magkakaroon pa to, no, ng something na 1.8 meter na boardwalk, no. Alam ko itong boardwalk na ito, kung hindi ako nagkakamali, guys, ito yung just right beside this yung gagawing the park shore, no. Kasi meron silang ginawa dyan na parang kanal, no, na it's open creek, no, na pinaganda nila. At parang feeling ko dyan banda gagawin yung parang boardwalk. Kasi kung makikita din natin, pumasok kasi ako kanina dito sa kanilang visitor center, no, ito. Excuse me. At pinicturan ko yung ano ng park shore. Ayan, ayan, guys, no. So itong park shore, guys, yan yung ito yung magiging harap niya kung doon ka sa may water promenade nakatayo, no. So ito, yan, no, yan yung may ano na yan, guys, that will be the parang boardwalk, no. Makikita natin dyan parang nilagyan nila ng something kahoy na replica dyan. So I think that will be the boardwalk, kasi yung high street kasi, guys, abot yan hanggang dito, no. Ayan, ayan, guys, no, parang parte pa rin yan ng high street. So yan yung magiging pinakadulo nitong high street na ito. So malaki itong mahaba-haba din itong high street, kung hindi ako nagkakamali, coming from here up to hanggang doon sa may promenade, or hanggang doon sa may pinakadulo nito sa may watershed nito, ay aabot to ng mga higit kumulang mga 1.2 kilometers, guys, no. So ganon siya kahaba yung high street na ito. So yun, no, yun yung ano, no, kasi itong high street kasi yan na rin ang parang magiging silbing ano nitong district nito, guys, parang breathable space, no. Ayan, that is one good thing about this mga districts and townships na nagtatayuan dito sa Davao City, kasi every township meron silang tinatayong parang sariling park or sariling breathable space, no, inside the district, no. Unlike kasi ng iba, meron kasi tayong mga alam na ibang mga district na mga tinayong township, pero they were just concentrated in the businesses, no, the corporate office or whatever was sa mga ano yung mga establishment na itatayo, no. So they don't put something na mga parks, no, in between or in the center of the district, no. Ayan, so ito yung kagandahan ngayon dito sa Davao City, kasi mga tinatayong mga ganitong mga township ay meron mga sariling breathable space nga, no, or parks or plaza. Ayan, no. So yun yung ang isa, no, sa currently na ginagawa dito pa rin, no. Ang alam ko lang kasi, guys, that this as well high street is expected to be completed in the next year, I think, no, parang, or kung hindi ngayong last quarter of this year, I think the first quarter of 2025, no, parang yun yung expected completion, no, I think, no, kasi nire-research ko, parang nawala pero before nung nag-groundbreak to, yun yung naalala kong parang sinabi nila, no, or I think na pinost nila, no, it is expected to be completed and open to the public by the end of parang gano'n, no, by the year end of 2024, I think, or in the first quarter of 2025, no. So yun, so
Ayan, no. So wala tayo ano. So akala lang kasi natin baka yung iba napupunta dito, akala nila hindi ginagawa, no. So kasi wala silang nakikita mga some kind of heavy equipments or something. Pero actually they don't need that kind of equipments there, guys. No? I think siguro kailanganin lang nila yan pagka gigibain na nila tong something this one, no. Ayan, ito, no. Yan lang, no. Pero the rest wala, no, kasi parang mga box lang, cubicles lang yan na gagawin dyan kasi guys, it's yun nga sabi ko, parang mga shops lang yan, no, and then more on landscaping lang. Ayan, so ngayon nandito naman tayo kasi doon tayo galing, no. So ito yung isang daan, itong road na kasi to guys, it's like a loop, no, a loop. So ganyan, ikot yan, tapos ang labas mo din yan dito rin, no, dito sa kabilang side, no. Yan, ganun lang yan, no? It's a loop, no. Ayan, kasi yun nga sabi ko sa inyo, ito na yung parang pinaka center ng itong business district na ito, no. Ito yung pinaka central area. So dito natin makikita magsisitayuan ang kung different kinds of establishment, no, yung katulad ng mga office towers, condominiums at the back, no, which is ngayon na tinatayo na doon, no. Ayan, so that will be the facade of this business district, no. So last 4 months ago, guys, no, on this area wala pa to, guys, no. Ito yung sinasabi ko sa inyo, isa sa mga ginagawa dito is itong mga road works, no. Ayan, so ngayon ito, no, done na, tapos na sila dito. So I think in the last 4 months, guys, ang kinoncentrate nila gawain is itong mga road works, no, itong mga different kind of street inside this district. Ayan, no. So ito naman, itong road na to, ang labas mo nito, guys, parang inikutan lang niya itong Azuela tent, no, itong the tent ng Azuela, no. Ayan, tapos lalabas ka doon sa may bandang G Market, no. Ayan, tapos dito na ulit, no? Ayan, no. So yun yung ginawa nila dito ngayon, guys, no? And this, of course, this new pathwalk or this sidewalk, no, na napakalapad na ginagawa nila, no. And this one, I think this is ready for landscaping already, no. Ayan, tapos tataniman to ng mga puno, no. Ayan, no, meron na nga iba, may nakatanim na mga puno, guys, no, katulad nito, no, parang may mga tinanim na I think, or marker lang yan, it's like a marker lang. Ayan, no. So yun ang gagawin, no, yung landscaping. Kilala ang alam naman natin to, itong mga Ayala, guys, no, lahat ng mga district nila, even napakaganda ng kanilang mga business district dahil sa kanilang landscaping, no. Yan yung parang isa sa mga signature nila, no. Ayan. So yun yung ginagawa dito, and I really like the pathwalk, no, or the sidewalk, guys, kasi napakalapad, no. Hindi yung parang maiilang ka kapag may kasalubong ka dahil parang ano, no, iiwas ka or iilag ka, no? Ayan, so ito napakalawak, no. Pwedeng kahit mga 4 na tao sunod sabay-sabay maglakad, no. Ayan, meron kasi mga ganong ibang no, mga magbabarkada, halos sakupin nila yung buong sidewalk, no? Ayan, so yun yung mga current na mga ongoing project dito na side, no, dito sa may bandang rotonda. So ito, no, yung pathwalk, sidewalk, no, na ginagawa, palibot yan hanggang doon, pinalibutan tong the tent, and then a road, no. Tapos kita natin yung parang binakuran doon, tinuloy-tuloy na nila yung road, no. Yan, kinontinue nila. I don't know lang kung natapos na rin doon na side, no. So ngayon titignan natin yun, no. So dito na area, again, ang ginagawa dito is ito nga, no, yung still ongoing pa rin itong Azuela High Street, guys, no. Ayan, I think the Azuela is concentrating first sa mga yung parang pattern, no, or ano nila, no, yung parang yung gagawin, no. Ayan, dito may duda ako, guys, no, may something na gagawin dito, no. Meron silang nilagay na mga marker, no. Ayan,
I think something will rise here, or may itatayo, may ilalagay sila dito na something establishment or what or something. Ayan, no, ayan, meron kasing nilagay na mga ano, that is an indication na something will be constructed. Yan, dito na area, no, meron i-construct dito na area. Ayan, ayan guys, no. So that's it. Ngayon pupunta tayo sa maglilibot tayo, ikutin natin itong pinaka ano ng business district na nitong Azuela Cove. Ayan guys, no. So let's go, samahan niyo ako. Ayan guys, no. So ito, no, pumasok na tayo dito sa area, diyan tayo galing, no. Isa sa napapansin ko dito ngayon guys, no, parang ano, ang bilis lumaki nitong mga puno na itinanim, no. Kung naalala nyo to nung mga bandang last 4 months ago, no, parang medyo maliit-liit pa to, no, medyo malaki-laki lang ng konti dito sa mga itinanim dito sa gitna, no, sa Center Island, no. Ayan, no, ang bilis, no, lumaki na, parang nagkaroon na siya, umulbo na siya, no. Ayan, no, all over yan guys, no. So sa ano ng pathwalk, no, ito yung sidewalk, no. So yan, so magiging ano nga siya, no, maganda dito, maglalakad-lakad ka dito in the future, kasi hindi gaano kainitan dahil meron itong mga natural shade ng makukuha natin sa mga puno na itinanim, no. And of course of this Center Island also, meron din silang tinanim, no. Actually all over talaga, no, dami nilang tinanim, no. Ayan, katulad nito yung mga puno sa gilid dati na parang maano na, ngayon, no, napakaano na nila, no, napaka ulbo na nila at ng ano, maano na, no. Ayan, no, parang ang kapal-kapal na nila, no. Hindi na natin masyadong napapansin na yung establishment na doon sa may likod banda, no. Ayan, so yan yung isa, no, sa napansin ko na dito, no. Ayan, so ngayon maglilibot tayo, ikutin natin tong area na ito guys, no. Ito, ayan, ayan, no, ang lalaki na nung mga puno guys, no, ang bilis, no. Hindi ko alam kung anong klaseng puno to, no. It's like ano, ito, no, ito rin, no, yung sa gitna, no, sa Center Island guys, oh, medyo maano na, no. Dati alam ko nung 4 months ago parang kakatanim pa lang yan, no. Ngayon parang ayan na, nakasurvive na sila, no, pati yung doon sa kabila. Ayan, no, ayan. So dito na mag-uumpisa yung ano, no, this will be the area kung saan magtatayo in the future yung mga different kind of tower, ano, tower buildings guys, no. Ayan, kasi ito na yung parang pinaka central district nitong township na ito, no. So ito guys, no. So before, when we went here, itong area na ito ay ginagawa, no. Ayan, ito. So kung maalala ninyo, itong area na ito ay ginagawa pa to guys, no. Ayan, so ngayon ito na siya, no, meron na siya, okay na yung kalsada at naka-prepare na rin ito. Ang alam ko kasi guys, this one, yung parang mga poste na ito naman, no. Ang alam ko nito kasi guys, ibabaon yan, no, ibabaon yan. And then dito ikakabit yung mga light poles, no, or yung mga magiging ilaw, katulad ng mga ito, no. Ayan, no, yung mga street lights, no. Ayan, no, katulad yan, no. Binaon yung poste at doon siya nakapatong, no. Ayan, yan siya guys, no. Ayan. Like for example this one, no, ito, lalapit tayo dito sa isa. Ito guys, no, ito, this one, ito yung binabaon nila. Ito yung ano guys, no, yung mga katulad ng mga ganon, no. Ito yon, binabaon nila yan, tapos dyan ito ikakabit itong street light na ito.
Ayan, ayan guys, no. Lalaki na ng mga puno nga, no. Na following 6 months, no, masyadong ano na rin yan ulit, no? Lalo na kapag na-trim yan nila, malamang gagawin nila yan, no? Ititrim nila yan, puputulin nila yan para umano pa ulit, no? Lalong bumuka yung ang pagkakapalibot ng pagkakaroon ng dahon at saka sanga-sanga, no? Madagdagan ng sanga. Ayan, so ito guys, no. Ayan, so ito yung before na last 4 months ago na nag-vlog tayo. Yan yung kanyang itsura guys, no. Ayan, so makikita natin dyan, di ba? Ongoing pa at ginagawa pa. And this time, ngayon naman ay ito na siya, no. Ayan. So yun yung I think, no, probably ang ginawa nila in the past 4 months guys, no. This road works yung kanilang kinoncentrate at tinatapos nila to kasi yan naman ang dapat kasi mauna, no. Tsaka na yung mga mga something what else more na may i-construct na, no. So ayan, alam ko nito guys, pag ganun to paikot to, tapos ang labas mo din nito will be the same no. Kasi dadaan to dyan sa may parang gilid ng yung high street din, no. So ito yung magiging pwesto ng mga corporate towers or something, no. Ayan, no. So yun yung dito guys, no. Andito pala yung office ng MDC, no. Ayan, or the Makati Development Corporation. Ayan, ayan guys, no. So ngayon dediretso tayo doon at titignan natin yung area na yon guys, okay, no. So ganun ang mga pangyayari ngayon dito guys. So let's continue our ride guys, no. Ayan, ayan guys, no. Remember this district is 25 hectares ha. Ayan. Ang ganda ng kanilang yung tinanim sa may side, yung yung parang instead of grass, it's like that, parang mga ng mani na hindi mo ewan ko kung anong klase, paki-comment ako anong klaseng yan halaman yung mga tinanim diyan. Instead of grass, ganyan ang nilagay nila no. Ayan. Ang ganda tignan, saka ang linis tignan. Ayan. So ito na yung street nasa doon, no, yung sa kabila. Ito yung kanyang lusot guys, ayan. No, ayan. So ito yung lusot niya, yung doon sa kanina kung saan tayo galing. Ito yung labas niya guys dito. And alam ko niyan dito on the future parang meron niyang gagawin ditong parang din kalsada din dyan pag ganun doon. So ito naman yung sa area na ito guys, dito yung isa sa yung sinasabi ko. Ayan ang daming puno, no. Ang daming, napaka-refreshing. Dati kasi open pa to at pwedeng tumambay dyan sa ilalim ng mga puno dyan, no? Ayan yung kagandahan dyan, no? That will be part of the high street kasi tatawid yan dito guys hanggang doon, no? Ayan. Tapos papunta ka na ng watershed dito district ito doon sa may water promenade, no? Ayan, or the seaside promenade, no? Ayan. So yun, ayan guys, no. Ito, no, nag-trim na sila sa palm no, yung itinayong itong puno na ito guys, isa din to sa mga signature na puno, sa mga nakikita talaga to sa lahat ng mga Ayala district guys, no. Itong klaseng ganitong palm tree, no. Ayan. Ayan. So ito yung yung currently. So dito ito yung magiging parang tawiran nitong Azuela High Street guys, no. Ayan, no, ayan. Alam ko dito yan ayan. So yun.
guys, no? So okay, so this time around guys, ang another development na nangyayari dito is this coming from the Ayala Land Premier pa rin, no? Yung gumawa ng the residence as well, guys, no? Ayan. Nakikita to, nasilip to. Ito yung meron pang mga parang bang house or something dito sa area na ito, guys, no? Ngayon, yan, no? Ayan, yan yung before. Ito, no, I think that was 4 months ago, yung sa last vlog natin, nakuha ko yan, or before, no? Ayan, the first time na that we nag-ano tayo dito, nag-vlog, no? Alam ko kasi itong area na ito, may mga parang something, mga parang bang house or something offices dito. So ngayon, they clear out already, no? Nawala na, no? Yung buong sa dulo. Kasi ito na yung magiging pwesto nitong the Park Shore, no? Ganito kasi yan, guys, dito yun yung parang dito yung isang building, and then doon na naman sa kabila, no? Ayan. Kasi dito yan pag ganun. Parang ang pang ganyan pa rin ang kanyang datingan, yung kung ano yung itsura nung the residence, ganun din, no? Kaya lang parang pabaliktad naman yung kanyang curve, no? Kung yung parang kanyang curve ng residence is pag ganun, ano, ito na mga the Park Shore is pag ganun, no? Pag ganun, ganyan. So ganun ang mangyayari niyan. Itong buong block na ito, yan yung sa magiging pwesto ni the Park Shore. Ayan. So that is the current. So I think dito as ito, no, na clear out na nila. Siguro baka ginagawa na nila yung foundation works nito. And this alam ko this one is for the T-crane to, no. I think naka-prepare na yan for anytime. So probably anytime soon that tower crane will be installed and they will start vertically construction, no? Ayan guys. So yun yung mga yun yung nangyayari ngayon dito about sa mga nagtatanong about sa departure, ano na, no? So probably parang yan, ito ang nakikita ko ngayon sa progress dito ngayon. Clear out na nila, natanggal na yung parang mga dating parang mga banghouse mga. So it means may gagawin na dito, no, or may ginagawa na diyan sa loob, no. Ayan, no. Dito naman just right across this Ayala Land Premier, another Ayala development name, no, na Alveo, no, under by Ayala pa rin, is this one, no, yung Alveo naman na project, guys, no. Na correction tayo nung last vlog natin dito because I thought this will be the second project of Alveo here in Davao City, no. Hindi pala, no, this will be a fourth project na to ng Alveo, no. Everything that we see inside Abriza district is developed by Alveo, no. Nagsimula sa the residence Abriza, no, and then the Abriza Place, no, yung 2 towers na Abriza Place, and then yung the patio, no, in just right beside the Abriza Place, no. Ayan, condos, no, yung parang ang datingan niya ngayon parang 4, no, 4 towering siya na buildings na magkakadikit, no. Yun pala ay gawa, no. So this will be the 4th Alveo project here in Davao City, no. So yung ang itatayo naman dito, guys, in the future will be the Azuela parcel, no. Ayan, yan siya, guys, no. It will be a 3-tower residential condominium building, guys, no. Ayan. So that building there, guys, no, yung mga itatayo dito will range to 17 to 18 stories, no, I think, no. Tapos merong ano yata dyan, I think ang isa will be much more taller than the 2, no. So I don't know kung saan dyan yung magiging I think baka merong isa dyan is will rise up to 20 story or 21 story, no. I think ganun lang ang magiging range dito sa
sa Azuela Cove guys, no. I think ang duda ko nga dito, ang pinakamataas dito siguro probably ang may itatayo dito is around mga 25, no, 25 story, no. I think they I don't know kung pwede pa sila, pero actually pwede pa siguro dito up to 28 story building, no, na tower guys, no. Ayan. So basta hindi sila pwede yata dito maka-go beyond 30 story, no. Kasi very malapit to sa radius ng Davao International Airport, no. At actually pasok na pasok to sa radius ng Davao International Airport, no. Kahit nga yung itatayong tulay dito ay hindi nakalagpas, di ba? Yung dalawang pilots will be limit up to parang something around 74 meters high, I think, no? Parang gano'n, no? It's like a 30 story building high, no? Yan, yun yung ano, no? 25 to 30 story building high yung itatayong dalawang pylons ng Samal Island Davao City Connector Bridge, no? Ayan. So dito sa Alveo guys, wala pa, no. It's still binakuran lang, no. Pero walang I think walang ongoing development or any activities na nangyayari maliban dito, no. So nag-clear out sila and probably they're doing the groundworks or the foundation works. Again, sasabihin ko, no, ang Davao City, lahat ng mga ginagawang tinatayong building dito or kahit mapa-infrastructure, nagtatagal talaga sa foundation works guys, okay? You know what is the reason for that. Ayun. So, yun, no. So dito sa Alveo wala pa, no. So I think talaga dito sa Alveo, they will finish first their project there sa Abriza district, no, which is malapit-lapit na. So probably after that they will concentrate here already. Ayan. So guys, no, ayun, so nakikita ko yung daan doon na dating lupa pa, ngayon may kalsada na. So ngayon pupuntahan natin. Let's go guys. Ayan guys, no, so ito na nga siya ngayon guys, no. So maglalagay ako ng clip dyan kung ano itsura nito before. Last 4 months ago yan guys. Ayan siya, no. So ngayon ito na siya, no. So it's clearly guys, for the last 4 months ang ginawa nila dito at binigyan ng tuon, no, itong kanilang road works dito, no. Parang tinatapos na nila tong road works nitong district na ito, no. Ayan, no. So ito na siya, no. Ready na to for any time for the asphalt overlay, no. Ayan guys, no. Ito na yung kanyang center island, no. Naka-prepare na rin yung mga ibabaw na din, no, para sa mga street lamps, no. Ayan. So ito, no, ito yung magiging pwesto ni Alveo. Malaki-laki rin pala yung sa bagay kasi 3 tower nga tong itong Alveo na ito guys, no. Yung itatay dito na Azuela parcel, kasi this will be a 3 tower guys, no. Ayan, parang malapad-lapad din. So ito na yung daan na ang labas na nito. Kung ikaw dadaan dito pag ganun, ang labas mo na nito, doon ka sa may yung kanina kung saan tayo nagba-vlog tungkol sa Azuela High Street guys, no, yung papunta sa may rotonda, no. Yun yung sabi ko sa inyo, yun that district is like a loop, no. Ayan, no, it will just, ayan to lang, paikot lang to itong buong avenue nito, no? I think ganun. Tapos ikot ka naman, labas mo din doon din sa may rotonda, no. So parang feeling ko ito ang magiging I don't know, ako lang gawa ko lang siguro ng pangalan na street na ito. This will be the no, parang the Azuela Avenue, no. Ayan, no, or ayan, no. Ayan ito yung magiging niya guys, no. Ayan. So ito na siya guys, no. Ayan. Ang lapad nitong guys, no. Malapad-lapad to si Alveo, no. Mukhang mas malapad-lapad tong area ni Alveo compared doon kay the Park Shore, no. Ayan. So itong mga area na ito guys, this area here
will be more on residential talaga, no. Yun yung kagandahan dito kasi kay Ayala. Inuuna niya yan, no, yung mga residential or whatever, yung katulad ng mga ganun, no, the shops, no, ganun din yung ginawa niya doon sa Abriza, no. Inuuna niya yung we call this the mall, no, the Abriza Mall, and then it followed by the Abriza residence, no, yung 18 story, I think 26 story na Abriza residence, no. Ayan, and then Seda Hotel, no, and then everything follows, no. Tinayo na rin niya tong yung Abriza Place, and then the what you call this, the patio, no. Ayan, so nagsulputan, no, nagsunod-sunod na lahat do. Ganon talaga si Ayala, no, kung magtrabaho. Ayan, ito na nga guys, no. Lapad pala nito, lapad talaga nito ni ano guys, ni Alveo, ha. Ayan, halos nakuha niya tong buong block na ito. Ayan. Ito guys, no, so ito ay magiging lusot nito, yung papunta na sa may rotonda doon. Ito na yung magiging ano niya. Ano, ayan guys, no? So yun na yung nakikita na nating yung the tent, no, Abriza, the tent Azuela, no? Ayan, that's it, no. So I think they're doing some drainage system here, no. May inaayos nila yan, tapos tataniman nila yan ng mga puno, yung katulad ng ginawa nila doon sa ano, all over, no. So yun siya guys, no. So ito na siya, prepare na, halos maano na to guys, no. I think everything will be okay na dito in place pagka natapos na tong road works, no. Ayan, at saka yung inaayos nila yung mga sidewalks, and ano, kasi actually they open already some part of this district already to the public, so kailangan especially the pathwalk or the sidewalk has been in place already. Ayan, no. Ayan guys, no. So ito yung magiging pwesto ni Azuela parcel, no. It is a 3-tower building, residential building, no. Ranging, no, parang andyan, no, I think 17 to 18 stories up to 20 stories, no, ganyan. Diyan siya magre-range guys, no. Ayan, so ito naman sa just right beside that, on that corner will be the park shore, no? Ayan, so yun currently na mga ginagawa. Okay, so guys, ipapasyal lang tayo doon banda sa may Seaside Promenade, pero hindi na tayo makakapasok dahil gawin na tayo sa ating oras, no. At dahil parang ang alam ko may oras lang yung pwedeng pumunta sa ito sa Seaside Promenade, no. So ngayon dito tayo pupunta sa may bandang likod para titignan natin yung ginawa nilang creek dito na area na ito, no, or dito tayo, no, or dito tayo banda, kasi baka hindi pwede dito kasi sa construction area dyan. So let's see, no. So titignan natin, no. Ayan, so punta muna tayo dito sa may itong Azuela na ano na Seaside Promenade, no. Ayan, so ito yung magiging pwesto ni Park Shore guys, ito yung kanyang detail ano niya guys, no, yung design, no, detail design niya doon na nakuha ko doon sa showroom nila. So yung dito na area, itong corner na ito, yan siya, ito yung road, no, ito yung magiging ano niya guys, no. So dito may something gagawin, maybe I think that will be a car park, no. So yung kanyang position ng dalawang building ng 2 towers na 19 story and 18 story tower, residential tower, will be mostly part on that area, no. Nandoon banda naka-facing sa may seaside, no, o yun, doon banda na area. So itong area na ito dito probably will be the car park, and then the entrance of this Park Shore will be here, no, dito banda. Dito sila gagawa ng entrance, no. Ayan yung kanilang ano. Okay, so ngayon punta tayo doon sa may malapit sa may Seaside Promenade. So ayan guys, no? So nandito na tayo mismo sa may tabi nitong the residence Azuela. Okay, so yan, so dito na side, ito na yung
the park shore, no? Ayan, so dito tayo naglalakad, no? Medyo mahangin na dito na area guys kasi this is a coastal park na, no? Ayan, 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 super hangin. Okay, no? Grabe yung hangin. Ito yung magiging datingan nito ni the park shore guys, no? Ayan, so ito yung kuha ko doon sa kanilang scale model doon sa office nila doon, no? Sa loob. Ayan, so ganun ang magiging itsura niya guys, oh. Ayan, so dito siya na area, so dito siya banda na area, no, nakaharap. So medyo malaki yung space sa may bandang likod niya, no, which will be I think they will make a car park, no, parang a multi-level car park area para sa mga residente nito, magiging residente nito the park shore, no. Ayan, no, and just I know somewhere this area here guys is a temporary parking area for the promenade, no, kasi ito na ho yung papasok ng seaside promenade, no. Ayan, so this will be temporary lang, no. Ayan, kasi ang alam ko itong area na ito yung magiging area, yung parang pool area and something amenities nitong the park shore, no. And just right beside that is yung sinasabi kong yung pinaganda nilang nitong parang open creek, no, na I know this is not a creek, I think, or ano, parang ganon, no. Ayan, so ito na, hindi pala tayo pwede doon kasi sana tayo dumaan kanina sa kabila, kaya lang hindi pa pwede. So ayan ang ginawa nila dyan guys, no. Ayan, no, so I think somewhere there, yan, no, yan yung may mga parang sa picture na yan guys, ayun, no, parang I think this will be the start, no, or dito na mag-uumpisa yung kanilang boardwalk, no? Or hanggang doon pa kasi yung magiging area nitong sa Azuela High Street guys, no, kasama pa yung doon na area. Ito pupuntahan natin guys, so ito ito yung palakad tayo dito sa may seaside promenade. Ayan. So ngayon hindi pa daw pwede pumasok nga talaga dahil close pa, no? Mga bandang alas 2 pa daw, or parang i-open na nila sa public. So ito, no, ayan, this will be there, pasok tayo. So yun yung Azuela Cove na seaside promenade guys, no. Ayan, napakaganda, no, hanggang doon, no. So ayan, kung medyo hapon-hapon na tayo na nakapunta dito guys, malamang ayan, nakapasok na tayo dyan, no. Ayan, so ngayon close pa at walang bantay nga at sinarado pa nitong ano, so it means hindi pa siya open to the public, no. Ayan guys, no, so dito ito, no, ito yung ginagawang parang ano, kasi alam ko ito de-developin pa to, no, is part of the Azuela High Street, no. Parang dito kasi may gagawing parang park din, it's some kind of parang ganun siguro, no. It will be ano, maybe I think dito banda gagawa sila ng boardwalk, ayan, no. And I know in the future dyan area meron ding itatayo dyan na something, it's like a condo, no. Ayan, luxury condo rin, no. And then that one, so ito na ho guys, no. So dito sisilip tayo. Ayan yung ginawa nila guys, oh. Ayan, ayan. So ito dire-diretso yan, ito yung tumpok mo nito, yung Azuela High Street guys. Ayan, ayan, oh. Makikita nyo yung parang mga mapuno na dyan, yan yung magiging parang pinaka-parke ng High Street, no. Ayan, so ito yung ginawa nila. Ayan, okay guys, so that's it, no. Ayan yung mga currently
na mga ginawa. So ito under construction pa yan kasi it is part of the development for the High Street. Ayan. And that is already the Samal Island, no? Ayan, makikita natin dito yung facility site. No, kitang-kita dito yung facility site ni ng CRBC, no? Yung gagawa ng tulay ng SIDC, no, or the Samal Island Davao City Connector Bridge. Ayan guys, no, so that's it, no. Ayan, that's the promenade, no. Ayan, dito kasi yung amenities ng ng itong The Residence. Ayan, no, makikita mo yung curve nitong The Residence is pag ganun, no, parang kung yung palabas yung curve niya. Ito namang mangyayari dito kay The Parkshore paloob, no, parang pumipiyok, no, ito nilalabas, no. Ayan, no, parang so ito pag ganun ang curve niya, papasok, no. Ayan, so ito guys, no. So actually yan yung mga currently na mga ongoing developments dito sa inside this Azuela Cove, Davao City, guys. Okay, so I hope, no, Mr. James Anthony Liu, no, at nabigay ko na sa iyo. okay, nabigay ko na sa inyo, no, at that is the latest and current ongoing developments here in Azuela Cove, no. I hope, no. So sige lang, the whole area is still in progress, no. So hindi tayo mangangamba dyan, wala tayong dapat pangamba dahil kay Ayala to, and we all know no, about kay Ayala. Ganyan din nangyari before kay Abriza, and look at Abriza right now, no. Ganyan din sa lahat ng mga district ni Ayala, no. So I think ang pinaka dito talaga, ang focus nila dito is the Azuela High Street, no, yung ginagawang Azuela High Street, and that will be going to be the parang magiging benchmark na yan itong district na ito, dahil that is for sure that once that Azuela High Street is open to the public, the next following years will be, it's like a mushroom just all over beside this all over this district, no. Magtatayuan na ng kanya-kanyang dito, guys, no. Ayan, kasi yan yung kagandahan nga, sabi ko sa inyo, kay Ayala, inuunahan niya. At syempre kung ikaw investors, naninigurado ka, no, meron bang tao dyan, no. So yun, kaya mag-i-invite ng tao si Ayala by putting some up condominiums inside in his district, and then putting some commercial area, no. So pag nakita na yan ng mga naka-reserve na dito na investors, and there is already people are coming to this town already, and that's the time that they will rise on their own, no. Ganun na yan siya, guys, no. So that's it, no. Yan yung ating mga latest update about Azuela Cove, guys, no. Ayan, so currently the only high-rise building inside is this 2 towers residence, the residence Azuela. Ayan, no. Coming next is the Parkshore, okay, and then of course soon is the Azuela parcel. So ganun lang yan, mabilis lang yan, guys, alam nyo, ganyan talaga si Ayala. So ngayon palabas na tayo ulit, okay, let's go. Ayan, so yan yung multi-level parking, car park area ni The Residence, guys, ayan. So tama-tama yung mga workers, no, they're going back, no, tapos na yung break nila, lunch break.
that's it, no? That's all. Okay, so that's the latest update inside Azuela Cove, guys. Okay, so yun. So please like and share this video, guys, ha. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa akin dyan, guys, please do so. Subscribe na po kayo and hit nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo every time I will upload a video tungkol sa mga pangyayari, no, na katulad ng mga ganitong klaseng development here inside Metro Davao, guys. Okay, so ayan, no, so sa aking paalala sa inyo, guys, ha, laging paalala sa inyo na tayo ay mag-iingat sa ating mga pang-araw-araw na mga ginagawa dahil yung mga mahal natin sa buhay ay nag-aantay yan hanggang tayo ay makauwi ng matiwasay. Okay, ayan, so guys, ha, this is Laking Davao once again, no, updating you inside this Azuela Cove Business Park District, no, or business district, guys, no. Ayan, no, so I hope, no, nabigay ko sa inyo yung information, no, and what is usually yung mga ask ninyo kung what are the currently ongoing and what is the update of the latest update here inside this township. Okay, guys, no, so again, thank you so much and God bless us all. Adios, guys.